Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 171. Tang Tian. Ano ang malaking bagay? Baliin mo ang isang braso mo at bibitawan ko ito. Ang tono ni Tang Tian ay sobrang malamig. Your Highness, this is pure revenge. Nabali mo ang isang braso mo tapos ngayon gusto mo rin gawin ko. Napakakitid ng utak mo. Walang pakialam si Yezuan. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, tumakbo si Jiang Xian mula sa karamihan at kinuyam ang kanyang mga kamao. Kamahalan, handa akong tulungan siya. Shut up! Pinayagan ba kitang magsalita? Hindi na hinintay ni Tang Tian na matapos ni Jiang Xian ang kanyang pangungusap at pinagalitan siya. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ni Yezuan. Tang Tian, kung gusto mo ang braso ko, tingnan natin kung qualified ka. Huwag mong isipin na superior ka dahil lang sa Crown Prince ka. Hindi lahat natatakot sa'yo, sabi ni Yezuan habang nakatingin sa paligid. Sa oras na ito, maraming mga eksperto ang nagtipon sa paligid. Lahat sila ay mula sa Great Tang Dynasty at mayroong hindi bababa sa 3 sa Middle Stage True Darkness Realm. Gayunpaman, hindi siya dapat gawing trifle. Agad niyang ginamit ang mga forging materials sa Devo Uling Space para gumawa ng bagong pares ng guwantes at ilagay ito sa harap ng lahat. Isa itong high-grade spiritual artifact, Langya Dizo ating hands. Dati, gumamit siya ng middle-grade spiritual artifact. Ngayon, siya ay gumagamit ng isang mataas na grado. Gusto niyang makita kung gaano karaming tao dito ang makakatanggap ng suntok sa kanya. Ang dalawang panig ay nakabunot ng mga punyal at ang kapaligiran ay sobrang tensyonado. Mahigit 200 tao ang nagpipigil ng hininga at hindi ng ahas na gumawa ng ingay. Marahil, magsisimula ang labanang ito dahil sa isa sa kanilang mga boses. Sa oras na ito, biglang lumabas ang isang figure at tumawa ng malakas. Hahaha, buhay na buhay dito. WHO, sino ang nang-ahas magsalita sa ganoong sitwasyon? Nalipat ang tingin ng lahat at damapo sa isang binata na nakasuot ng uniforme ng Underworld Palace. Sino ka? Tumingin si Tang Tian sa binata at nagtanong. Ang isang taong maaaring mag-walk out ng napakatahimik ay tiyak na hindi isang ordinaryong tao. Gayunpaman, nakilala ni Yezuan ang binata. Your Highness, siya si Jiang Yu. Number 1 siya sa Earthboard at isa ring Hallmaster ng Divine Prefecture Alliance, mahinang sabi ni Tang Meng. Ang Divine Prefecture Alliance. Nagulat si Tang Tian. Ang Divine Prefecture Alliance. Anong ginagawa mo dito sa labas? Anong ginagawa mo dito sa labas? Bagamat ang 4 na dakilang dinastiya ng silangang rehiyon ay nagpadala ng mga tao sa Soaring Heaven Mansion bawat taon, walang gaanong kota. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, mayroon lamang 100 tao, at sila ay nagkalat sa 3 mansyon. Tulad ng para sa Divine Prefecture Alliance, ang Profound Department lamang ay mayroong 100 tao. Marahil ang pinagsama-samang puwersa ng 4 na mahusay na dinastiya lamang ang makakalaban sa Divine Prefecture Alliance. Higit pa rito, sa Divine Prefecture Alliance, maliban sa Alliance Master at Vice Alliance Master, mayroon lamang 4 na Hallmasters. Sa madaling salita, ang katayuan ni Jiang Yu ay mas mataas kaysa kay Tang Tian. Senior Kuya, anong problema? Tanong ni Tang Tian sa palakaibigang paraan. Wala lang, may kaibigan lang akong nakita dito kaya lumapit ako para kumustahin. Dahan-daang lumapit si Jiang Yu at nakangiting sinabi. Magkaibigan. Muling natigilan si Tang Tian, ngunit nang makita niyang si Jiang Yu ay aktwal na naglalakad patungo kay Yezuan, lumubog ang kanyang mukha. Paano nakilala ni Yezuan si Jiang Yu? Hindi, paano nakilala ni Jiang Yu si Yezuan? Yezuan, nagsumikap ka nitong mga nakaraang araw. Bakit hindi ka nagpahinga ng maayos at pumunta sa Profound Department Mansion? Nakangiting lumapit si Jiang Yu. Nandito ako para maghanap ng 2 kaibigan. Senior Kuya Jiang, bakit ka nandito? Nagtatakang tanong ni Yezuan. Haha, naubusan ako ng materyales, kaya pumunta ako sa Profound Department Mansion's Weapon Hall para manghiram. Ngumiti si Jiang Yu, pagkatapos ay damapo ang kanyang tingin kina Zhao Pan at Jiang Xian. Dahil kaibigan kayo ni Yezuan,
kaya kaibigan ko rin kayo. Zhao Pan, ibalik ang perang binayaran nila noong nakaraang buwan. Hindi na nila kailangang magbayad sa hinaharap. Sumulyap si Tang Meng kay Tang Tian, na saglit na nag-alinlangan bago bahagyang tumango. Pagkatapos, naglabas si Tang Meng ng 2 bag ng tela mula sa kanyang interspecial ring. Ang bawat bag ay naglalaman ng 5,000 mababang grade na kristal, na katumbas ng 50 mid-grade na kristal. Ang mga kristal na ito ay ibinigay kay Zhao Pan ni Ye Zuan. Hindi niya inaasahan na may ganoong tuntunin ang Profound Department Mansion. Sige, misunderstanding ito. Maghiwa-hiwalay, sabi ni Jiang Yu at umalis kasama si Ye Zuan at ang 2 pa. Si Tang Tian, sa kabilang banda, ay nakatayo doon na may malungkot na ekspresyon. Bilang Crown Prince ng Great Tang Dynasty, hindi man lang siya ng ahas na umutot sa harap ni Jiang Yu. Ang grupo ng mga bagong disipulo ay naiinggit din kay Zhao Pan at Jiang Xian. Malinaw nilang narinig ang mga salita ni Jiang Yu. Mula ngayon, walang maglalakas loob na manggulo kina Zhao Pan at Jiang Xian sa Profound Department Mansion, kahit na si Tang Tian. Hindi pa tapos ang kabanatang ito, pakibuklat ang pahina. Umalis si Jiang Yu kasama si Ye Zuan at ang 2 pa. Pagkatapos nilang mawala sa paningin ni Tang Tian, nagpasalamat si Ye Zuan kay Jiang Yu. Senior Brother Jiang, maraming salamat sa araw na ito. Bagamat hindi siya natatakot sa isang away, sina Zhao Pan at Jiang Xian ay hindi maaaring manatili sa Profound Department Mansion sa hinaharap. Gayunpaman, iba na ngayon. Narinig din ni Ye Zuan ang mga salita ni Tang Meng. Ngayon, alam na niya na si Jiang Yu ay miyembro ng Divine Prefecture Alliance at isang Hallmaster. Bagamat hindi niya alam kung ano ang posisyon ng isang Hallmaster, nang makita kung paano si Tang Tian ay hindi man lang ng ahas na umutot, alam ni Ye Zuan na si Jiang Yu ay hindi isang ordinaryong tao. Salamat Senior Kuya sa tulong mo. Nagpahayag din ng pasasalamat sina Zhao Pan at Jiang Xian. Ayos lang, magkapatid kami sa iisang sekta, kaya dapat alagaan namin ang isa't isa. Mukhang kulang sa tao ang weapon hall ng Profound Department Mansion. Kung interesado kayong 2, pwede kayong pumunta doon at tumulong, nakangiting sabi ni Jiang Yu. Salamat kuya. Nagpasalamat muli sina Zhao Pan at Jiang Xian. Upang makapagtrabaho sa Soaring Sky Mansion, tiyak na mas mataas ang katayuan ng isang tao kaysa sa karaniwang disipulo. Kahit walang gantimpala, maraming mag-aaway na sumali. Nakuha nilang 2 ang pagkakataong ito dahil kilala ni Ye Zuan si Jiang Yu. Agad na pumunta si Jiang Yu sa Weapon Hall ng Profound Department Mansion at nag-ayos ng posisyon para kina Zhao Pan at Jiang Xian. Sa ganitong paraan, sina Zhao Pan at Jiang Xian ay maaaring ituring na sumali sa Divine Prefecture Alliance. Pagkatapos noon, si Jiang Yu ay nagtungo sa kanyang sariling mga bagay. Nakipagkita rin si Ye Zuan kina Zhao Pan at Jiang Xian saglit at ipinasa sa kanila ang mid-grade spirit grade martial arts. Sa 4 na mid-grade spirit grade martial arts na ito, malaki ang pag-asa ni Zhao Pan at Jiang Xian na patatagin ang kanilang posisyon sa Profound Department Mansion sa loob ng 1 taon. Kasabay nito, lihim na inisip ni Ye Zuan na pagdating ng panahon, gagawa siya ng Raging Flame Sword para sa kanilang 2. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng 70% pagkakataon na magtagumpay. Pagkaraan ng ilang panahon, si Jiang Yu ay tapos na sa kanyang trabaho at bumalik sa Underworld Mansion kasama si Ye Zuan. Sa daan, Ye Zuan, sa pagkakataong ito nagdala ako ng 10 high-grade spirit weapon forging materials. Kailangan kitang guluhin muli, nakangiting sabi ni Jiang Yu. Walang problema, casual na sumang-ayon si Ye Zuan. Ngayong nakalusot na siya sa mid-grade True Profound Realm, maaari niyang bawasan ang oras na kailangan para ma-forge ang Raging Flame Sword. Sa sandaling ito, biglang nanlamig ang mukha ni Jiang Yu. O tama, Ye Zuan, ang babaeng kasama mo kanina, siya ba ang prinsesa ng Great Song Dynasty? Kabanata 172. Oo, tumango si Ye Zuan. So sumali ka na sa Song Dynasty? Tak ang tanong ni Jiang Yu. Naunawaan na niya ngayon na magkasamang nakatira sina Ye Zuan at Song Suijing. Halatang hindi normal ang kanilang relasyon. Hindi, umiling si Ye Zuan. Nang marinig ito ni Jiang Yu, agad siyang nagpakita ng isang ngiti at sinabing, mabuti yan.
Dapat ay narinig mo na ang Soaring Sky Mansion ay nahahati sa 5 malalaking puwersa, na kung saan ay ang 4 Great Dynasties at ang Divine Prefecture Alliance. Halos lahat ng mga disipulo ay sumapi sa isa sa kanila. Ako ang Hall Master ng Divine Prefecture Alliance. Ano sa tingin mo, Panipi, sumali sa Divine Prefecture Alliance? Nag-alinlangan si Yezuan. Masyadong biglaan ito at hindi siya handa, kaya nasabi na lang niya, Senior Brother, kakapasok ko lang sa Soaring Heaven Mansion, kaya wala akong masyadong alam. Ayos lang, dahan-dahan naman akong magpapaliwanag sa'yo. Nakita ni Jiang Yu na hindi siya direktang tinanggihan ni Yezuan, kaya agad niyang ipinaliwanag. Ang Divine Prefecture Alliance ay itinatag ng mga disipulo mula sa Middle State. Siyempre, mayroon ding mga tao mula sa 4 Great Dynasty sa Divine Prefecture Alliance. Ang Divine Prefecture Alliance ay may 2 Alliance Masters, isang head at isang deputy. Pagkatapos ay mayroong 4 na Hall Masters, ayon sa pagkakasunod-sunod ay Heaven, Earth, Black, at Yellow. Ako ang Hall Master ng Underworld Mansion, na namamahala sa mga bagay dito. Ang Divine Prefecture Alliance ay maraming pag-aari, at ang 4 Great Prefecture, Weapon Halls ay lahat ay kabilang sa Divine Prefecture Alliance. Kasabay nito, ang Divine Prefecture Alliance ay may sarili nitong Martial Skills Pavilion, at ang mga miyembro lamang ng Divine Prefecture Alliance ang maaaring matuto nito. Kung sasali ka, maibibigay ko agad sa iyo ang posisyon ng Guest Elder, at matututunan mo ang lahat ng Spirit Level Martial Skills. Sa hinaharap, ibibigay ko ang lahat ng materyales na kailangan mo para mag-forge ng armas, at hindi magbabago ang presyo. Matapos marinig ang mga kondisyon ni Jiang Yu, talagang natukso si Yezuan. Ang mga materyales para sa pamimiki ng mga armas ay libre, at ang presyo ay hindi magbabago. Sa pagkakataong ito, makakapagligtas siya ng 200 mid-grade na kristal na bato. Ngunit hindi ito ang punto. Ang punto ay na maaari niyang agad na matutunan ang isang mataas na antas ng spirit level martial skill, na maaaring lubos na magpapataas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sige, sasama ako, direktang sumagot si Yezuan. Hindi masama na makasali sa pinakamalakas na Divine Prefecture Alliance. Siya ay magkakaroon ng malakas na suporta sa hinaharap. Haha, ito yung Guest Elder Token. Pagbalik natin, ibibigay ko yung portrait mo sa ibang members. Ngumiti si Jiang Yu at nag-abot ng token. Kinuha ni Yezuan ang token at inilagay sa kanyang nilalamon na espasyo. Sa lalong madaling panahon, bumalik sila sa Underworld Manor. Pumunta si Jiang Yu para gawin ang sarili niyang mga bagay at sinabihan si Yezuan na magpahinga ng ilang araw bago magpanday ng mga armas. Para naman kay Yezuan, bumalik din siya sa kanyang sariling tirahan. Gayunpaman, nang bumalik siya sa kanyang tirahan, nakita niya na maraming mga disipulo ng Underworld Palace ang nagtipo na sa labas ng kanyang pintuan. F***, bakit may gulo na naman? Pakiramdam ni Yezuan ay walang magawa habang naglalakad siya palapit. Gayunpaman, hindi siya natatakot sa gulo ngayon dahil mayroon siyang token ng Divine Prefecture Alliance. More or less, may mga taong magbibigay ng mukha sa kanya. Mayroong hindi bababa sa 40 hanggang 50 tao na nakapalibot sa pasukan, kaya direktang tumalon si Yezuan sa pader at papunta sa looban. Yezuan, sa wakas nakabalik ka na. Nakita siya ni Song Suijing na nakaupo sa looban, at mabilis na lumapit sa kanya upang salubungin siya. Anong ginagawa nitong mga to? Hinahabol ba nila ang kagandahan mo? Casual na tanong ni Yezuan. Magiliw na sinabi ni Song Suijing, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ang mga nakatatandang kapatid na ito ay nandito para sa iyo. Ako, hindi ako bading. Mas mabuti na dumating sila para sa iyo. Si Yezuan ay bahagyang walang magawa, ngunit siya rin ay labis na nagulat. Hindi niya maintindihan kung bakit napakaraming tao ang nagtitipon dito. Sa oras na ito, isang binata ang biglang humakbang ng 2 hakbang, ngunit hindi tumawid sa pintuan. Naikuyom niya ang kanyang kamao sa threshold at sinabing, Junior brother, pwede ko bang tanungin kung ikaw ang nagtayo ng spirit gathering formation sa looban na ito? Ngayon, naiintindihan na ni Yezuan. Nandito sila para sa spirit gathering formation. Tama. Itinayo ko itong maliit na spirit gathering formation. Senior brother, ikaw. Bagamat tinanong ito ni Yezuan, alam na niya kung ano ang gustong gawin ng mga taong ito.
Dumating na ang pagkakataong kumita ng pera. Ganito, gusto kong hilingin kay Junior Brother na magtayo ng Spirit Gathering Formation sa looban ko. Negotiable ang presyo. Dumiretso sa punto ang binata. Tulad ng inaasahan, ang mga mata ni Yezuan ay kumislap sa kasakiman. Ngumiti siya at sinabing, sure. Senior kuya, pasok ka at mag-usap. Nang marinig ito, nilingan ng binata si Song Suijing. Matapos makatanggap ng pahintulot ang huli, pumasok siya. Senior brother, wala na bang ibang tao sa underworld na makakapag-set up ng spirit gathering formation? Umupo si Yezuan at nagtanong. Umiling ang binata at sinabing, meron, pero namatay siya sa labas nang lumabas siya para mag-training mission. Bukod dito, walang basehan ng spirit gathering formation na kanyang itinayo. Maaari lamang itong tumagal ng 7 araw sa isang pagkakataon. Panipi, kung gayon magkano ang kanyang presyo? Tanong ni Yezuan, 100 mid-grade na kristal sa bawat oras. Matapat na sagot ng binata. 100 mid-grade crystal sa loob ng 7 araw. Hindi ba't medyo sobra na? Nagulat si Yezuan. Walang magawa ang binata, wala nang ibang paraan. Hindi gaanong natututo ng spirit gathering formations dahil hindi nito gaanong nadaragdagan ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Ito ay isang pag-aaksaya ng oras. Sa makatuwid, hindi alam ng maraming tao kung paano mag-set up ng spirit gathering formation. Ang pinakamahalaga, walang nakakaalam kung paano mag-set up ng base. I see. Then kumislap ang mga mata ni Yezuan. Ngunit bago pa siya makatapos, ang magagandang mata ni Song Suijing ay bumaling at sumabad. Yezuan, siya ay mula sa Great Song Dynasty. Maaari mo ba siyang bigyan ng diskwento para sa akin? Huminto si Yezuan at nagsabi, Senior brother, kapag hiniling mo sa isang tao na mag-set up ng spirit gathering formation, kadalasan kapag nakakalusot ngunit maaari akong mag-set up ng isang base. Hanggat gumugugol ako ng 2 mid-grade na kristal sa isang araw, maaari itong tumagal magpakailanman. Sa isang buwan, 60 kristal na lang. Dahil mula ka sa Great Song Dynasty, sisingilan kita ng 500 mid-grade crystals. Ano, 500? Napabulala si Song Suijing, tinatawag mo itong diskwento. Ikaw na black-hearted aswang, pera lang ba ang pakialam mo? Panipi, Miss, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng spirit gathering formation na may base? Tumayo si Yezuan na hindi nasisiyahan at sinabing, 360 araw sa isang taon. Ayon sa naunang presyo, nagkakahalaga ito ng higit sa 5,000 mid-grade na kristal. At 1,200 mid-grade crystal lang ang kailangan ko sa unang taon. Sa ikalawang taon, 700 mid-grade crystal lang ang kailangan ko hanggang sa mamatay ako sa katandaan. Hindi pa ba sapat yun? Panipi, nang marinig niya itong sabihin, naramdaman ni Song Suijing na may katuturan ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay permanente. Bukod dito, ang chi ng langit at lupa ay magdedouble sa kasalukuyang antas nito. Hindi ito kawalan. Your Highness, this price is very fair. I accept. Nagmamadaling sabi ng binata at naglabas ng isang bag ng crystals mula sa kanyang universe ring. Haha, prangka si kuya. Kinuha ni Yezuan ang mga kristal at agad na binago ang kanyang ekspresyon at nakangiting sinabi. Pagkatapos magbayad, umalis ang binata at naghintay sa labas para mag-set up si Yezuan ng spirit gathering formation para sa kanya. Junior kuya, gusto ko rin. Bigyan mo din ako. Ako rin. Nagsimulang magkagulo ang mga alagad ng underworld pala sa labas ng pinto. Ngunit dahil kay Song Suijing, hindi sila nang ahas na pumasok. Kabanata 173. Sige, isa-isang pumasok ang lahat. Ang mga mula sa Great Song Dynasty ay bibigyan ng 500 mid-grade crystals. Ang mga mula sa Divine Prefecture Alliance ay bibigyan lamang ng 300. Para sa iba, lahat sila ay bibigyan ng 700 mid-grade na kristal. Isa-isa kayong pumasok. Panipi, ang mga mata ni Yezuan ay kumikinang habang siya ay nagsasalita, ngumingiti mula tenga hanggang tenga. Mayroong hindi bababa sa 40 hanggang 50 tao dito. Ang galing! Nang marinig ito ni Song Suijing, natigilan din siya. Gulat na sabi niya, sumali ka sa Divine Prefecture Alliance. Oo, bisita na ako ngayon ng Divine Prefecture Alliance. Casual na sagot ni Yezuan.
Bakit ka sumama sa kanila? Sino ang nag-imbite sa iyo? Medyo galit na sabi ni Song Suijing. Noong una ay gusto niyang imbitahan si Ye Zuan, ngunit hindi niya inaasahan na may magpapatalo sa kanya. Senior Brother Jiang mula sa Weapon Hall. Siya ang Hall Master ng Divine Prefecture Alliance. Bakit, baka gusto mo akong talikuran? Biglang tanong ni Ye Zuan. Hindi rin ito inaasahan ni Song Suijing. Nagtataka niyang sinabi, si Senior Brother Jiang ang Hall Master ng Divine Prefecture Alliance. Anong mga kondisyon ang ibinigay niya sa iyo? Panipi, maaari mong matutunan ang lahat ng spirit level martial arts sa Divine Prefecture Alliance. Bilang karagdagan, libre ang lahat ng forging materials. Sinabi ni Ye Zuan sa boses na tanging si Song Suijing lang ang nakakarinig. Nang marinig ito, inilibot ni Song Suijing ang kanyang mga mata at walang magawang sinabi, binili ka niya ng ganoon lang. Maaari kang mag-forge ng high-grade spirit weapon sa iyong sarili. Kulang ka pa ba sa halaga ng pag-forging ng mga materyales? Panipi, ano pa ba? Tumanggi ka noong hilingin kong turuan mo ako ng high-grade spirit level martial arts. Bukod dito, ang Divine Prefecture Alliance ang unang nag-imbita sa akin. Sila rin ang pinuno ng 5 malalaking kapangyarihan. Bakit hindi ako pupunta? Nagkibit balikat si Ye Zuan. Then what if imbitahan kita ngayon? Ipinikit ni Song Suijing ang kanyang malalaking mata, mukhang mapaglaro. Hindi, sumali na ako sa Divine Prefecture Alliance. Sa tingin mo ba ako ay ganoong klase ng bakod? Gusto kong taasan ang presyo. Mataimtim na sabi ni Ye Zuan. Agad na nagningning ang mga mata ni Song Suijing nang marinig niya ito. Anong gusto mo? Nag-isip ng mabuti si Ye Zuan, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, gusto kita, okay. Pumunta ka sa impyerno. Si Song Suijing ay nagmamakaawa at tumalikod upang bumalik sa bahay. Nagbibiro lang si Ye Zuan. Paanong ang isang lalaking may integridad na tulad niya ay magpalit ng trabaho dahil sa isang babae? Kahit dalawa lang. Pagkatapos, sinimulan niyang batiin ang kanyang mga nakatatandang kapatid. Halos lahat sila ay mula sa Great Song Dynasty. Iilan lamang ang mula sa Divine Prefecture Alliance. Ang natitirang 3 dinastiya ay hindi nang ahas na pumunta dahil sa Song Suijing. Pagkatapos ng lahat, ang relasyon sa pagitan ng 4 na mahusay na dinastiya ay hindi masyadong maganda. Sa huli, nagbilang si Ye Zuan at nalaman na may kabuuan na. Hindi pa tapos ang kabanatang ito, pakilipat ang pahina, 44. Kabilang sa mga ito, 40 ay mula sa Great Song Dynasty at 4 na ay mula sa Divine Prefecture Alliance. Sa makatuwid, ang kabuuang kita ay kabuuang 21,200 mid-grade na kristal. Nang matanggap ni Ye Zuan ang mga kristal na ito, para siyang Spartan. Gayunpaman, hindi siya mahilig mangutang sa iba, kaya agad siyang nagbahay-bahay para iset up ang array. Nakakalungkot lang na ang Soaring Heaven Mansion ay may 2 tao sa isang bahay. Kung hindi, doble ang kanyang kita. Makalipas ang ilang oras, sa wakas natapos na rin niya ang lahat. Nang matapos siya, bumalik siya sa looban at nilamon ang mga kristal. Isang hakbang na ako papalapit sa rurok ng True Darkness Realm. Tuwang-tuwa si Ye Zuan dahil umabot na sa 300 milyon ang kanyang mga nalalamon. Ang Underworld Mansion lang ang kumita ng napakalaking tubo. Kung magdadagdag siya sa Black and Yellow Mansions, hindi ba siya kikita ng malaki? Habang si Ye Zuan ay masayang tumatawa sa looban, biglang bumukas ang pinto ni Song Suijing. Nagpalit si Song Suij ng isang bagong set ng damit at lumabas. Nang makita niya si Ye Zuan, hindi niya maiwasang magtanong, natapos mo nang iset up ang array ng napakabilis. Ito ay isang array lamang ng pagtitipon ng espiritu. Ito ay wala. Casual na sagot ni Ye Zuan. Kung ganoon, bakit hindi mo ako pinasalamatan? Tinulungan kitang makaakit ng napakaraming tao. Kung hindi, paano ka makakakuha ng napakaraming kristal? Sabi ni Song Suijing habang lumalapit kay Ye Zuan at umupo. Inilibot ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at sinabing, kung hindi ako nakatira dito, natatakot akong mas maraming tao ang darating. Ang 4 na mahusay na imperyo ay walang magandang relasyon sa Divine Prefecture Alliance, kaya ang mga kristal ay tiyak na magiging ilang beses pa. So sinasabi mo na gusto mong umalis. Lumubog ang mukha ni Song Suijing. Forget it, dito na ako nakatira. Nadama pa rin ni Ye Zuan na mas mabuting kalimutan ito.
Tumigil siya sandali, pagkatapos ay iniba ang paksa at nagtanong, narinig mo na ba ang isang taong tinatawag na Lin Wenyu? Lin Wenyu, nasa Soaring Heaven Mansion ba siya? Siya ba ay isang alagad, isang tagapagtanggol, o isang matanda? Napakurap si Song Suijing. I'm not sure, but she should be a protector. Anyway, if there's someone with this name, help me ask. Treat it as returning a favor. Mabagal na sabi ni Yezuan. Si Lin Wenyu ay isa sa mga pangalang binanggit sa liham ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay isang napakalakas na mandirigma na nalampasan ng Divine Core Realm, hindi niya hihilingin sa kanya na maghanap ng disipulo. Sa makatuwid, naisip niya na ang Lin Wenyu na ito ay dapat maging isang tagapagtanggol o isang elder. Kung tutuusin, ilang taon na ang sulat na iyon. Sige, tutulungan kitang magtanong. Tumango si Song Suijing. Kung maaari, tulungan mo akong magtanong din sa iyong lolo, dagdag ni Yezuan. Si Song Cheng ay isang elder ng Soaring Heaven Mansion, mas alam niya kaysa sa iba. Naiintindihan. Lumipas ang isang tahimik na gabi. Si Yezuan ay tumatakbo kahapon, at siya ay pagod. Gayunpaman, nang sumikat na ang araw kinabukasan, may kumatok sa kanilang patio. Tulala na binuksan ni Yezuan ang pinto. Nang makita niya si Jiang Yu na nakatayo sa labas, agad siyang nagtanong na may pagtataka, Senior Disciple, may maitutulong ba ako sa iyo? Naubos na kaya ang lahat ng 10 Ardent Flaming Swords? Narinig kong marunong gumamit ng Soul Gathering Formation si Junior Disciple. Jiang Yu dumiretso sa punto. Oo, matandang disipulo, kailangan mo ba? Kinusot ni Yezuan ang kanyang mga mata at tinanggo ang kanyang ulo. Oo, kailangan namin ito. Wala kaming maraming Spirit Formation Master sa Soaring Heaven Mansion, at wala ni isa sa amin ang nakakaalam kung paano mag-set up ng formation. Ang ating mga kapwa-disipulo sa Divine Prefecture Alliance ay nangangailangan ng Soul Gathering Formation. Hanggat pumayag ka, makakakuha ako ng hindi bababa sa 200 tao para sa iyo, sabi ni Jiang Yu sa nagulat na tono. Ano, 200 tao? Nagulat si Yezuan. Tama, 200 tao. Paano ito? Susundin natin ang presyong ibinigay mo sa 4 na junior disciples kahapon, 300 mid-rank na kristal na bato para sa isa. Ano sa tingin mo? Jiang Yu patuloy na nagtatanong. Walang problema, sumang-ayon si Yezuan ng walang pag-aalinlangan. Ano ba naman? 300 mid-rank na mga kristal na bato para sa isa, hindi bababa sa 200 tao, hindi ba't nangangahulugan iyon ng hindi bababa sa 60,000 mga batong kristal na nasa kalagitnaan ng ranggo? Hanggat natapos ko ang gawain ito, magagawa kong makapasok sa tuktok ng True Profound Realm, nasasabik na ako sa pag-iisip tungkol dito. Labis na nasasabik si Yezuan. Sige, alis muna ako. I'll come find you later. Mabilis na umalis si Jiang Yu pagkatapos niyang magsalita. Kung makumplito ang Soul Gathering Formation na ito, hindi magtatagal para tumaas ng isang level ang lakas ng buong Divine Prefecture Alliance. Pagkatapos ay hinintay ni Yezuan si Jiang Yu na bumalik sa kanyang tirahan. Noong tanghali, muling hinanap siya ni Jiang Yu. Junior Disciple, ang Underworld Mansion natin ay mayroong 100 kapwa-disipulo na nangangailangan nitong Soul Gathering Formation. Narito ang mga kristal. Direktang ibinato ni Jiang Yu ang isang bag ng mga kristal kay Yezuan. Binuksan ito ng huli para tingnan. Holy shit, hindi yun isang deposito, ngunit lahat ng ito. Mayroong hindi bababa sa 30,000 mga mid-rank na kristal. Kabanata 174. Let's go. I set up muna natin ang stratagem para sa Underworld Manor. Pagkatapos, tutulungan kitang makipag-ugnayan sa Zuan Branch Manor at Huang Branch Manor. Pagkatapos Jiang Yu ay tapos na, dinala niya si Yezuan upang bisitahin ang mga disipulo ng Underworld Manor isa-isa. Kasabay nito, gusto niyang makilala ang mga ito upang kung magkita sila sa hinaharap, hindi na sila kailangang mag-away dahil sa mga sigalot. Gumugol ng kalahating araw si Jiang Yu sa pagtulong kay Yezuan na i-connecta ang mga linya, at kalahating araw lang ang ginamit ni Yezuan para mag-set up ng 100 spirit gathering stratagem na may mga stratagem base. Dahil sa bilis na ito, hindi na nakaimik si Jiang Yu. Kinabukasan, personal na pumunta si Jiang Yu sa Zuan Branch Manor at Huang Branch Manor at nagbalik ng maraming espiritual na antas ng martial arts na mga turo.
May mga medium grade at top grade, at lahat ng mga ito ay may mataas na kalidad. Gumastos si Yezuan ng 10 milyong puntos upang matutunan ang mga kapaki-pakinabang na mataas na baitang espiritual na antas ng martial arts na mga turo. Hindi lang iyon, nilunok din niya ang 30,000 medium grade crystals kahapon. Medyo nadagdagan ng kaunti ang kanyang kakayahan. Bagamat hindi pa siya nakalusot, alam niyang sapat na para sa kanya ang pagsiksik sa Earth List. Ayon sa sinabi ni Mo Wen noon, ang mga nasa ibaba ng Earth List ay mas malakas kaysa kay Tang Tian. Gayunpaman, nakapasok na siya sa intermediate stage ng True Profundity Realm. Napakadali para sa kanya na mapabilang sa Earth List. Ngayon, hahamunin niya ang mga nakatatanda sa listahan ng daigdig at maging opisyal na disipulo. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis, nagulat siya nang matuklasan na ang vital chi ng langit at lupa sa looban ay biglang nabawasan ng malaking halaga. May nakalusot, 2 lang ang nakatira sa looban na ito. Ang isa ay si Yezuan, at ang isa ay si Song Suijing. Pagkaraan ng ilang sandali, ang vital chi ng langit at lupa ay naubos sa mas mabagal na bilis, at pagkatapos ay nagsimula itong bumalik sa normal. Pagkatapos noon, lumabas ng bahay si Song Suijing. Congratulations! Mas maaga ka ng ilang araw kaysa sa inaasahan ko, nakangiting sabi ni Yezuan. Humph, ngayon ay nasa intermediate stage na rin ako ng True Profundity Realm, ka-level mo. Tingnan natin kung maglakas loob ka pa ring maging mayabang sa harapan ko. Panipi, bumaba si Song Suijing sa hagdan at sinabing, ay set up mo ba ulit ang spirit gathering stratagem? Hindi, pupunta ako bukas. Ngayon, hahamunin ko ang Earth List, sabi ni Yezuan habang umiiling. Listahan ng Earth. Okay, kapag nanalo ka, hahamunin kita ulit at matatalo. Inaasahan ito ni Song Suijing. Magkasabay silang lumabas at tumungo sa Earth Roll Challenge Arena. Magkatabi silang naglakad at nakakuha ng maraming atensyon. Gayunpaman, nang matuklasan ng mga alagad na ito ang kanilang target, agad silang naging interesado. Ang isa ay ang prinsesa ng dakilang dinastiyang Song, at ang isa ay isang maitim na kabayo mula sa isang mababang ranggo na imperyo. Siguro kung gaano karaming mga ranggo ang magagawa nila. Dapat mayroong hindi bababa sa 250 tao. Tara na at tingnan natin. Sinasabi na nakipag-away pa si Yezuan kay Tang Meng, na nakarank sa Zuan Ranking Board, sa Zuan Department at tinalo pa siya. Nasa middle stage na siya ng True Darkness Realm sa murang edad. Ang kanyang aptitude at least perfect. Sabi na ang adjudicator Song, na pumasok sa Heavenly Abode ngayong taon, ay nasa perpektong antas din. Ang mga taong ito ay tiyak na makakapag-condense ng kanilang core essence bago ang edad na 25. Wala lang iyon. Minsan may isang senior brother na nasubok na magkaroon ng transcendental perfect aptitude. Matapos makapasok sa Heavenly Abode, nakuha niya ang unang pwesto sa Heaven Roll ng araw ding iyon. Ang kanyang aptitude ay perpekto na. Mayroon bang mas mataas na kakayahan? Nasa unparalleled level daw. Sa ilalim ng saliw ni Song Suijing, dumating si Yezuan sa lugar ng hamon. Ito ay isang malaking arena, at maraming mga manunood na nakatayo sa paligid nito. Ang ikinagulat ni Yezuan ay mayroon ng 2 figurang naglalaban sa arena. Ang ikinagulat ni Yezuan ay ang isa sa 2 tao ay isang taong pamilyar sa kanya. Ito ay ang Crown Prince ng Great Tang Dynasty, si Tang Tian. Kaya si Tang Tian ay nakalusot din sa middle stage ng True Darkness Realm. Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang hamunin. Tayo. Hindi mapigilan ni Yezuan na magkomento matapos marinig ang mga salita ng mga tao sa ibaba ng arena. Swerte lang niya. Medyo hindi nasisiyahan si Song Suijing. Nakalusot lang siya, at ang bilis ng breakthrough ni Tang Tian ay halatang mas mabilis kaysa sa kanya. Nakipag-away siya kay Tang Tian noon, ngunit walang malinaw na panalo. Ngayong nakapasok na siya sa middle stage ng True Darkness Realm, hindi maiiwasan na gusto niyang makipaglaban muli kay Tang Tian. Sa sandaling ito, nagkagulo ang mga manunood sa kinatatayuan. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nakita ang isang figure na lumipad palabas ng arena. Ang nanatili sa arena ay ang isang armadong Tang Tian. As expected of the Crown Prince of the Great Tang Dynasty. Talagang pambihira ang kanyang lakas. Nagtataka ako kung bakit siya nawalan ng braso. Siya,
hindi mo masasabi yan. Pag narinig niya, mahihirapan ka. Ano ang dapat katakutin? Ako ay mula sa Divine Prefecture Alliance, at mas mataas ang ranggo ko kaysa sa kanya. Bakit ako matatakot sa kanya? Maraming tao ang nagbulungan sa isa't isa. Sa sandaling ito, alam na ni Yezuan kung sino ang hinahamon ni Tang Tian. Ito ay isang nakatatandang kapatid na lalaki na nagkataong nireranggo sa 200 percentile. Sok, ang peak of the true darkness realm lang ang nireranggo sa top 100. Mukhang hindi masyado itong Tang Tian. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Dahil nakabuo na siya ng sama ng loob kay Tang Tian, ang walang utang na loob na brat na ito, bakit hindi mo ito palakihin? Tingnan mo itong si Tang Tian. Nanalo lang siya laban sa isang senior brother na nireranggo sa 200 percentile. Kailangan bang maging napakayabang? Hindi rin nakatiis si Song Suijing. Ngunit sa sumunod na sandali, napagtanto niya na si Yezuan ay nawala. Sa sandaling ito, narating na ni Yezuan ang lugar ng hamon at sinabi, "Senior brother, gusto kong hamonin." Nagtaas ng ulo ang alagad ng Soaring Sky Mansion at ngumiti, kaya si Junior Brother Ye. Ito ang listahan ng pangalan. Tingnan at tingnan kung sino ang gusto mong hamonin. Nagkataon na ang disipulong ito ang dumating upang hanapin si Yezuan para iset up ang Spirit Gathering Array sa unang araw, kaya natural na kilala niya si Yezuan. "Senior brother, hindi ako titingin. Gusto kong hamonin si Tang Tian." Sagot ni Yezuan. "Oh, Tang Tian, panipi." Bahagyang nagulat ang disipulo, ngunit pagkatapos ay ngumiti siya. Nagtagumpay lang si Tang Tian sa kanyang hamon at ngayon ay nasa 200 percentile. "Junior brother, hindi ka nakarank, kaya kailangan niyang tanggapin ang hamon. Kung hindi, ito ay ituring bilang isang forfeit. Sandali, pupuntahan ko siya at ipaalam." Panipi. Pagkatapos niyang magsalita, mabilis siyang tumakbo kay Tang Tian, nakakababa lang ng stage, at sinabi sa kanya ang bagay na iyon. Pagkatapos, biglang lumingon si Tang Tian at tumingin kay Yezuan. Ang galit na ekspresyong iyon ay nagpasaya kay Yezuan. Hindi nagtagal, tumakbo pabalik ang disipulo at nagsabi, "Sinabi ni Tang Tian na dahil hinahanap mo ang kamatayan, tutuparin niya ang iyong hiling. Hehe, hindi na rin daw kailangan magpahinga at pwede na tayong magsimula. Junior brother Ye, maaari kang umakyat sa entablado at turuan siya ng leksyon." Panipi. "Salamat, kuya-kuya." Naikuyong ni Yezuan ang kanyang mga kamao sa disipulo at pagkatapos ay naglakad patungo sa entablado. Bigla siyang pinigilan ni Song Suij at nagtanong, "Pumunta ka para hamonin si Tang Tian?" "Tama na." Tumango si Yezuan. "You bastard, I wanted to challenge him. Why did you steal my spot?" Hindi masaya si Song Suijing. Tinaas ni Yezuan ang kanyang kilay at sinabing, "Kanina mo lang ba sinabi iyon?" Halatang sinasadya mo. Kalimutan mo na, hahamunin ko siya kapag natalo ka." Hindi rin masyadong optimistiko si Song Suijing tungkol kay Yezuan. Bagamat alam na niya na si Yezuan ay nakakuha ng ilang mataas na grado na spirit level martial arts, imposible para kay Yezuan na makabisado ang mga ito sa napakaikling panahon. "Paano mo nalaman na hindi ko matatalo si Tang Tian?" Nagtatakang tanong ni Yezuan. Si Song Suijing ay masyadong tamad na magpaliwanag. May itsura siya ng "We just know." Kabanata 175. Paano ito? Tumaya tayo. "Kung matalo ako kay Tang Tian, hindi mo na kailangang ibalik ang pabor na utang mo sa akin. Kung mananalo ako laban kay Tang Tian, kung gayon ako." Habang nagsasalita si Yezuan, nag-alinlangan siya sandali. Kung siya ang nanalo, baka kailangan pa niyang magdagdag ng isa pang pabor. Gaano ka boring iyon? Pag nanalo ka, bibigyan kita ng halik. Hindi nag-iisip si Song Suijing. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Ito ay isang magandang gantimpala. Kahit hahalikan siya, maganda pa rin. "Sige, pero magdadagdag ako ng isa pang kondisyon. Kailangan mo itong igalang kaagad, at sa harap ng lahat." "Paano iyon?" Dagdag ni Yezuan. "You sure talk big. Bahala ka. Anyway, hindi ka mananalo." Casual na sagot ni Song Suijing. Pakiramdam niya ay walang pagkakataon si Yezuan na manalo laban kay Tang Tian. Wala man lang siyang 10% chance. Gayunpaman, kung alam niyang natalo ni Yezuan si Tang Meng,
na nireranggo sa top 100 ng Earth list, tiyak na pagsisisihan niya ito. Sige, pagkatapos ay aakyat ako at bugbugin si Tang Tian. Biglang nagkaroon ng motibasyon si Ye Zuan na gumawa ng isang bagay. Biglang may sumigaw na pumasok sa tenga niya. Ye Zuan, ano pa ang hinihintay mo? Natatakot ka ba bago ang labanan? Malinaw na ang sigaw na ito ay nagmula kay Tang Tian. Tang Tian, ikaw ang Crown Prince ng Great Tang Dynasty. Wala ka bang kahit kaunting pasensya? Ngumuso si Ye Zuan at dahan-daang umakyat sa stage. Ayaw makipagtalo ni Tang Tian kay Ye Zuan, kaya agad siyang sumigaw. Walang kwenta kung gaano karami ang pinag-uusapan. Huwag mong isipin na may karapatan kang maging mayabang sa harapan ko dahil lang natalo mo si Tang Meng. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, ang lahat sa ibaba ng entablado ay nagpahayag ng isang pagpapahayag ng hindi paniniwala. Tang Meng, hindi ba isa siya sa mga dakilang general ng Great Tang Dynasty? Talaga bang tinalo siya ni Ye Zuan? That be asterisk starred. Paano kaya niya matatalo si Tang Meng? Tinadyakan ni Song Suijing ang kanyang mga paa sa galit. Mula sa mga talakayan ng mga tao sa paligid niya, alam niya na si Tang Meng ay isang disipulo sa gitnang yugto ng True Profound Realm, na nireranggo sa top 100 ng Profound Department. Dahil nagawang talunin siya ni Ye Zuan, maaari talaga niyang talunin si Tang Tian. Kung matalo si Tang Tian, kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako. Sa sandaling iyon, halu-halong damdamin ang nararamdaman ni Song Suijing. Umaasa siyang matatalo si Tang Tian, ngunit umaasa rin siyang matatalo si Ye Zuan. Nasa dilema siya. Sige, turuan mo ako ng leksyon, kamahalan. Buti na lang may mga mataka at naglakas loob na saktan ng brat mula sa Great Tang Dynasty. Panipi. Si Ye Zuan ay kalmado pa rin gaya ng dati, na parang hindi niya inilagay si Tang Tian sa kanyang mga mata. Gayunpaman, ang mga tao sa ibaba ng entablado ay nagsimulang mag-usap muli sa mababang boses. Nako, siguradong patay na ang batang ito. Talagang naglakas loob siyang hamunin ang Crown Prince ng dakilang Tang Dynasty. Talagang nililigawan niya si kamatayan. That's not necessarily true. You were in seclusion a few days ago, kaya hindi mo alam. Ang batang ito ay isang spiritual array master, at sumali na siya sa Divine Prefecture Alliance bilang guest elder. Panipi, hindi ba't isa lang itong spiritual array master? Kailangan bang magkagulo ang Divine Prefecture Alliance at bigyan siya ng guest elder? Hindi siya ordinaryong spiritual array master. Alam niya kung paano bumuo ng base ng isang spirit gathering array. 2 mid-grade crystals lang ang kailangan niya sa isang araw para mapanatili ito. Nabalitaan ko na nakapag-set up na siya ng daan-daang spirit gathering array kahapon ng hapon. Ano, daan-daan? Panipi, nag-uusap pa rin ang mga tao sa ibaba ng stage. Hindi nila inaasahan na si Ye Zuan ay napakahusay. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming tao sa Divine Prefecture Alliance, ngunit mayroon lamang ilang dosenang bisitang matatanda. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sumiklab ang labanan sa entablado. Higit pa rito, ang labanan ay tumagal lamang ng 1 segundo. Boom! Isang malakas na muffled sound ang narinig, at pagkatapos, isang figure ang pinalipad. Ano? Nagulat lahat ang 12-dosenang tao sa ibaba ng stage. May napatay sa 1 segundo. Sino ito? Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa figure sa entablado. Si Tang Tian iyon. Hindi, si Tang Tian ang pinalipad. Ang taong nakatayo sa entablado ay si Ye Zuan. Ano ang nakita ko kanina? Si Tang Tian ay pinalipad ng isang suntok. Paano ito posible? Panipi, what's going on? I didn't see it clearly now. Who can tell me what happened? Hindi ko rin nakita ng malinaw. Ang alam ko lang ay lumipad si Tang Tian pagkatapos niyang makipagpalitan ng suntok kay Ye Zuan. Imposible iyon. Si Tang Tian ay nasa middle stage na True Profound Realm, at siya rin ang Crown Prince ng Great Tang Dynasty. Siya ay tinuruan ng isang eksperto mula pa noong bata pa siya. Kahit na ang isang tao sa tuktok ng True Profound Realm ay mahihirapang talunin siya sa isang suntok. Sino ang nakakaalam? Anyway, lumipad si Tang Tian palabas ng stage. Walang gaanong tao sa ibaba ng entablado ang malinaw na nakakakita sa mga galaw ni Ye Zuan, ngunit malinaw na nakita ito ni Song Suijing.
Isang suntok lang ang ibinato ni Yezuan, at ang isang suntok na ito ang nagpalipad kay Tang Tian. Walang dagdag na paggalaw, isang suntok lang. Bakit ba ang lakas ng pangangatawan niya? Bata pa lang ako nag-training na ako ng body refinement techniques, pero mas mahina ang pangangatawan ko kaysa sa kanya. We're both using upper grade spirit level martial arts, pero nakakapagpadala siya ng lumilipad sa isang suntok. Hindi kaya nag-training siya sa earth grade body refinement technique. Hulaan ni Song Suijing sa kanyang puso. Kahit na ang Great Song Dynasty ay walang earth grade cultivation technique. Para sa isang earth grade body tempering technique, hindi tiyak kung mayroon ang Soaring Heaven Mansion. Yezuan ang nanalo. Ang disipulo sa ibaba ng entablado, na nagre-rehistro para kay Yezuan, ay natigilan saglit bago niya ipahayag ang resulta. Nahulaan niya na dapat matalo ni Yezuan si Tang Tian, ngunit hindi niya inaasahan na mapapatay niya ang kanyang kalaban sa isang segundo. Sa kakayahang ito, tiyak na makapasok siya sa top 150. Gayunpaman, naunawaan din niya na si Yezuan ay naghahanap lamang ng gulo kay Tang Tian. Sa sandaling ito, si Tang Tian, na lumipad palabas ng entablado, ay dumura ng isa pang subo ng dugo. Mahina siyang tumayo sa tulong ng ilang disipulo mula sa dakilang dinastiyang Tang. Gulat na tiningnan niya si Yezuan at nagtatakang sinabi, "Paano mabilis na umunlad ang iyong kakayahan? Imposible ito. Ano ang imposible dito? Tang Tian, hindi mo kayang matalo, at gusto mong lumaban muli. I'm more than happy to oblige." Kalmadong ngumiti si Yezuan. Galit na galit si Tang Tian kaya nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ngayon lang, nang magpalitan sila ni Yezuan ng suntok, halos maramdaman niyang mapilayan ang nag-iisang braso niya. Kung ang suntok na iyon ay damapo sa kanyang katawan, hindi bababa sa malubhang na sugatan siya nito. Ngayon, para hilingin sa kanya na umakyat at makipaglaban muli kay Yezuan, ito ay ganap na humihingi ng kamatayan. Sige, ako, si Tang Tian, ay tatandaan ang sama ng loob na ito. Sa hinaharap, tiyak na ibabalik ko ito sa iyo. Sabi ni Tang Tian na may tuwid na mukha, pagkatapos ay mabilis na umalis. Ang kasalukuyang siya ay hindi man lang may kuyam ang kanyang kamao ng mahigpit, at mangangailangan ng hindi bababa sa 10 araw hanggang kalahating buwan para gumaling. Gayunpaman, si Yezuan at ang iba pang 2 partido ay nasaktan siya ng 2 beses, at tiyak na hindi niya sila bibitawan ng ganoon kadali. Sa pagtingin sa papaalis na figure ni Tang Tian, ngumiti si Yezuan, pagkatapos ay dahan-dahang bumaba ng stage sa ilalim ng mga tingin ng libu-libong tao. Ang kasalukuyang siya ay dati na. Natalo niya si Tang Tian, na nasa ika-200 na ranggo, at pinalitan siya. Kahit na si Tang Tian ay naging opisyal na disipulo, dahil si Yezuan, na tumalo sa kanya, ay isang preparatory disciple, wala siyang rangkang. Kabanata 176. Congratulations, junior brother. Kaagad, maraming tao ang lumapit sa kanya upang salubungin siya. Lahat sila ay miyembro ng Divine Prefecture Alliance na nakilala ni Yezuan noon. Gayunpaman, nang makitungo si Yezuan sa mga taong ito, nagulat siya nang makitang tumakas si Song Suijing. Ang babaeng iyon, naisip ba niya na magiging maayos siya pagkatapos makatakas sa oras na ito? Hindi alam ni Yezuan kung tatawa o iiyak, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Pagkatapos ng lahat, sila ni Song Suijing ay nasa isang relasyon. Maaaring tumakas ang monghe, ngunit hindi magawa ng templo. Maaari siyang tumakas ng ilang sandali, ngunit hindi siya maaaring tumakas magpakailanman. Matapos talunin si Tang Tian, ang pangalan ni Yezuan ay nerehistro, at ito ay makikita sa isang stone tablet. Pagkatapos, pumunta siya upang mangolekta ng isang set ng mga damit ng opisyal na disipulo at natutunan ang tungkol sa mga benepisyo ng pagiging isang opisyal na disipulo. Ang mga benepisyo ng pagiging opisyal na disipulo ng Underworld Manor ay batay sa kanilang rangkang sa Earthboard. Si Yezuan ay nireranggo sa 200, at maaari siyang makatanggap ng 500 mid-grade na kristal na bato bawat buwan bilang mga mapagkukunan ng paglilinang. Kung siya ay nasa nangungunang 10, makakatanggap siya ng hindi bababa sa 3,000 mid-grade na mga kristal na bato bawat buwan. Kung siya ang in the first place, mas nakakatakot. Bawat buwan, binibigyan siya ng Soaring Heaven Manor ng 10,000 mid-grade na kristal na bato.
Mula rito, makikita kung anong uri ng sekta ang Soaring Heaven Manor. Ang dami lang ng cultivation resources na binigay nila kada buwan ay isang astronomical figure. Ito ay isang figure na hindi po nanggahasang isipin ni Yezuan. Bilang karagdagan sa mga mapagkukunan ng paglilinang, ang mga opisyal na disipulo ay mayroon ding ilang mga karapatan. Halimbawa, maaari silang pumunta sa Martial Skills Pavilion para pumili ng martial skills ayon sa kanilang rangkang. Kahit na si Yezuan ay mayroon ng ilang mataas na antas ng espiritual na kasanayan sa militar, pumunta pa rin siya sa pavilion at kinolekta ang lahat ng mga kasanayan sa militar dito sa devouring system. Pagkatapos nito, bumalik si Yezuan sa kanyang tirahan. Pagbalik niya, nalaman niyang hindi pa bumabalik si Song Suijing. Malilihis ang babaeng iyon kapag nakita niya ako sa hinaharap. Ngumiti si Yezuan ng walang pakialam at pagkatapos ay nagpahinga. Kinabukasan, mayroon pa siyang mahirap na gawain na dapat tapusin, na pumunta sa Profound and Yellow Mansions para iset up ang spirit gathering array. Kinaumagahan, maagang nagising si Yezuan para pumunta sa Underworld Manor. Gayunpaman, nagulat siya nang makitang hindi pa bumabalik si Song Suijing. Diyosa ang babaeng iyon. Hindi ako tigre. Hindi bakis lang. Walang magawang umiling si Yezuan at umalis. Una niyang hinanap si Jiang Yu, at pagkatapos ay sabay silang pumunta sa Profound Department. Mayroong 12 ng mga tao sa Profound Department na nangangailangan ng Spirit Gathering Array. Si Yezuan ay abala hanggang hapon bago siya umalis papuntang Huangji. Pagkatapos noon, tinulungan niya ang mga miyembro ng Divine Prefecture Alliance na mag-set up ng Spirit Gathering Array. Sa oras na ito, napakagabi na, kaya nagpa siya si Yezuan na magpalipas ng gabi sa Weapon Hall ng Huang Residence. Hindi kasama ang daan-daang Spirit Gathering Formation mula sa unang araw, nag-set up si Yezuan ng higit sa 160 Spirit Gathering Formation. Batay sa kalkulasyon ng 300 mid-grade crystals bawat Spirit Gathering Formation, nakakuha siya ng 50,000 mid-grade crystals. Hindi siya nagmamadaling makapasok sa rurok ng True Profound Realm, kaya't siya ay sumisipsip ng karamihan sa mga spore na ito at gagamitin ang natitirang ilang libong mid-grade na spore para magamit sa ibang pagkakataon. Pagkatapos magpalipas ng gabi sa Weapon Hall ng Huang Residence, siya at si Jiang Yu ay nagmamadaling bumalik sa Hell Residence kinabukasan. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakita na niya si Song Suijing. Gayunpaman, pagpasok pa lang niya sa pinto, galit na sinabi ni Song Suijing sa looban, "Ikaw bastard, hindi ako nakapaghanda at nagtago sa loob ng 2 araw. Kailangan mo bang gawing ganoon ang kwarto ko?" Narinig ito ni Yezuan at medyo nalito. Nagtatakang tanong niya, "Ano? Kailan ako pumasok sa kwarto mo?" Kapag wala si Song Suijing, bagamat hindi siya pumasok, naramdaman niyang wala si Song Suijing sa silid. Hindi siya pumasok sa silid ni Song Suijing. "Bastard, sino pa bang maglalakas loob na pasukin ang kwarto ko bukod sa'yo? Pumasok ka at tingnan mo." Galit na galit si Song Suijing kaya namula ang kanyang mukha. Nagtataka namang umakyat si Yezuan sa hagdan at itinulak ang pinto ni Song Suijing. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit galit na galit si Song Suijing. Nakita niyang wala ni isang bagay sa kwarto niya na buo. Ang kama, ang bookshelf, ang mesa, ang florera, at maging ang bentilasyong bintana sa likod ay nagkapira-piraso. Hindi lamang iyon, maging ang pundasyon ng hanay ng pagtitipon ng espiritual na enerhiya sa sahig ay nawasak. "Tingnan mo, nawasak ang lahat. Nagkamali ako sa'yo." Naglakad si Song Suijing sa pintuan ng kanyang silid. Nang makita niyang muli ang kahabag-habag na kalagayan sa loob, hindi niya napigil ang umiyak. Sa oras na ito, kinasusuklaman niya si Yezuan hanggang sa mamatay. Naisip niya na si Yezuan ay isang makikitid na tao at handa na siyang umalis ngayon. Lumingon si Yezuan at nakita ang mga luha sa gilid ng mga mata ni Song Suijing. Halos mamatay na siya sa takot. Mabilis niyang sinabi, "Hindi ba't isa lang itong silid at isang array foundation? Hindi ito isang malaking bagay. At saka, ako ba, si Yezuan, ay mukhang isang uri ng tao na sasamantalahin ang isang pagkakataon para gumawa ng gulo." Wala rin siyang magawa. Dati, noong panahon ng Dynasty War, nakakapit pa si Song Suijing matapos tamaan ng palad niya. Ngayon, umiyak siya dahil sa maliit na bagay. Masyadong mahina ang puso niya.
Gayunpaman, tiyak na hindi niya pakakawalan ng taong naging dahilan para hindi siya maintindihan ni Song Suijing. Kung hindi ikaw, sino pa kaya? Namumula ang mga mata ni Song Suijing. Sino sa tingin mo ang may sama ng loob sa akin? Mabagal na sabi ni Yezuan. Nang marinig ito, natigilan si Song Suijing sa una, pagkatapos ay nagsalita, Tang Tian. Tumango si Yezuan at sinabing, kung hindi ako mali, dapat siya iyon. Gayunpaman, maaaring hindi siya ang personal na gumawa nito. Talagang hindi ikaw. Tanong muli ni Song Suijing. Bagamat naramdaman niyang naghihinala si Tang Tian, pakiramdam niya ay hindi magkakaroon ng ganoong lakas ng loob si Tang Tian. Kung hindi ka pa rin naniniwala sa akin, pumunta ka sa kwarto ko at tingnan mo, sagot ni Yezuan. Nagtaka si Song Suijing, pagkatapos ay itinulak ang pinto. Napagtanto niya na ang silid ni Yezuan ay magulo rin, at mayroong isang eskarlata na salita sa dugo sa dingding. Patay. Kung kwarto lang ang nawasak, baka maghinala pa si Song Suij kay Yezuan. Gayunpaman, dahil sa salitang ito ng dugo, nawala ang hinala ni Song Suijing. Tang Tian. Talagang ginawa ito ni Tang Tian. Kasunod nito, bumalik si Song Suijing sa kanyang sariling pintuan at nagtanong, hindi ka bumalik? Kaya paano mo nalaman na ang iyong silid ay pareho? Kakalabas lang ni Yezuan sa kwarto ni Song Suijing at tumawa, wala tayong dalawa kahapon, kaya hindi lang niya ginulo ang kwarto mo. Kinamumuhian ako ni Tang Tian, at dumadaan ka lang. Sige, nilinis ko na ang kwarto mo, at nakagawa ako ng bagong array base. Maaari mo itong gawin muli sa iyong sarili. Panipi, sige, nagkamali ako sa iyo. Pinunasan ni Song Suijing ang kanyang mga luha at nahihiyang sinabi. Ayos lang, ako na ang bahala kay Tang Tian pagdating ng panahon. Ikaw naman, nasaan ka nitong 2 araw? Hindi mo naman kailangang magtago sa akin ng ganito diba? Panipi, kiss lang, ibabalik ko na sayo. Ngumuso si Song Suijing at mabilis na hinaplos ang mukha ni Yezuan, na parang manok na kumakain ng kanin. Nagulat din si Yezuan. Hindi niya inaasahan na hahalikan talaga siya ni Song Suij. Hindi man lang siya nakapaghanda. Nang mag-react siya, natapos na siyang halikan ni Song Suijing, at naramdaman niya ang simoy ng hangin na humahaplos sa kanya. Talagang, anong kawalan? Malaki. Kabanata 177. Sige, wala akong utang sa'yo ngayon. Namula si Song Suijing na parang batang babae. Haha, kung sasabihin ko ito kahit kanino, siguradong papatayin mo ako. Tumawa ng malakas si Yezuan. At least alam mo kung ano ang makakabuti sa'yo. Pagkatapos magsalita ni Song Suijing, bigla siyang may naisip at sinabing, at ikaw, malinaw na may kakayahan kang talunin si Tang Tian. Bakit parang hindi mo siya kayang talunin? Malinaw na sinasadya mo yon. Kailan ba ako mukhang hindi ko siya kayang talunin? I was obvious very confident that day, okay. Si Yezuan ay wala ring magawa. Anyway, sinasadya mo. Sinadya mo akong pagtaya, masama ka. Ngumisi si Song Suijing at labis na hindi nasisiyahan. Nagkibit balikat si Yezuan at tuyong tumawa. Kung ganyan ang iniisip mo, wala akong masasabi. Naalala ko na ikaw ang nag-propose ng ganitong kondisyon. Anyway, sinasadya mo. Sige, sinasadya ko. Speaking of which, nasaan ka ba nitong 2 araw? Hindi nakita. Iniba ni Yezuan ang paksa. Sumagot si Song Suijing, nagpunta ako sa Heavenly Abode para hanapin ang aking lolo. Hindi ka ba naghahanap ng isang tao? Oh, right, narinig na ba ng lolo mo ang pangalang iyon? Naisip ni Yezuan ang tanong na ito. Saglit na nag-alinlangan si Song Suijing at sinabing, kakaiba talaga ang reaksyon ng lolo ko. Sabi niya hahanapin kanya ng personal. Napakakakaiba ng reaksyon niya. Hanapin mo ako personally. Natigilan si Yezuan. Nangangahulugan ito na alam niya na alam ni Song Cheng. Marahil si Lin Wenyo ay isang elder din. Gayunpaman, ano ang kakaibang reaksyong ito? Hindi kaya may malansa. Sinabi ba ng lolo mo kung sino iyon? Tanong muli ni Yezuan. Hindi. Umiling si Song Suijing. Sige, nakuha ko na. Nanlamig ang puso ni Yezuan. Pagkatapos ay hihintayin niya si Elder Song Cheng na mahanap siya. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang may naramdaman si Song Suijing at nabigla siyang nagsabi, Yezuan, ang iyong kaharian. Realm. Nagulat si Yezuan.
Ngumiti siya at sinabing, kanina mo lang ako hinalikan at hindi sinasadyang nakalusot ako. Kailangan kong magpasalamat. Ano? Paano ito posible? Hindi makapaniwala si Song Sui-jing. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang gayong tagumpay. Ang kabanatang ito ay hindi nagtatapos, mangyaring buksan ang pahina, paraan. Sinadya ko na itong pinigilan, ngunit nagawa mo pa ring matuklasan ito. Hindi masama, puri ni Yezuan. Siyempre. Teka, wala pang isang buwan mula nang makalusot ka. Paano ka nakalusot ng ganoon kabilis? Hindi makapaniwala si Song Sui-jing. Kahit na ang manor of hell ay may kasaganaan ng heaven at earth yuan shi, at kahit na mayroon siyang malaking halaga ng cultivation resources, kakailanganin pa rin niya ng malaking halaga ng oras upang pinuhin ang medicinal efficacy. Imposibleng makalusot siya ng ganoon kabilis. It can't be helped. Ganyan ang mga henyo. Muling nagkibit-balikat si Yezuan. Ang Devo-uling system ang pinagmumula ng kanyang lakas. Desidido siyang huwag sabihin ito kahit kanino. Ngayon, sa wakas ay naramdaman ni Song Sui-jing kung gaano kalakas ang talento ni Yezuan. Si Judge Song ay 18 taong gulang na, at si Yezuan ay 16 na taong gulang pa lamang. Ang una ay kinailangan pang mag-cultivate ng 2 taon pa bago siya kapantay ni Yezuan. Kung sobrang lakas ng talent mo, bakit sumali ka pa sa assessment? Dapat at least may perpektong talent ka, di ba? Hindi napigilan ni Song Sui-jing ang magtanong. Perpektong talento, nasa distinguished intermediate level lang ako, tapat na sagot ni Yezuan. Bagamat hindi niya alam kung paano sinusukat ang talento, naunawaan na niya ngayon na kung mas mataas ang talento, mas mabilis ang bilis ng paglilinang, at mas madali itong makalusot. Gayunpaman, ang bilis ng kanyang paglilinang ay walang kinalaman sa kanyang talento. Imposible, kahit ang kapatid ko ay nasa inferior perfect level. Hindi ka pwedeng nasa distinguished intermediate level. Umiling si Song Sui-jing. It doesn't matter. Ang cultivation talent is just a toilet stop. May mga pagkakataon na hindi tumpak, sagot ni Yezuan. Ngayon lang, nang makita ni Yezuan ang kahabag-habag na kalagayan ng silid ni Song Sui-jing, napuno siya ng galit. Ang unang bagay na naisip niya ay si Tang Tian. Sa makatuwid, sa sandaling iyon, diretsyo niyang nilamon ang kristal at tumagos sa tuktok ng True Profound Realm. Sa oras na iyon, talagang gusto niyang sumugod sa harap ni Tang Tian at bugbugin siya. Gusto niyang pilayin ang kabilang kamay niya. Gayunpaman, naalala niya na ito ang Soaring Heaven Mansion, kaya tiniis niya ito. Sa iyong talento, hindi dapat maging problema ang pagpasok sa heavenly abode. Bakit hindi ko hahanapin muli si Lolo at tingnan kung kaya niya? Bago matapos ang Song Sui-jing, pinutol siya ni Yezuan, gayon din sa lahat. Huwag mong sabihin sa akin na gusto mong ibalik ang huling pabor. Ayaw mong pumunta, kanina ka pa lumalaban. Don't tell me nalulugi ka sa pakikipagpalitan ng pabor. Nalilito si Song Sui-jing. Dati yan. Ngayon ay ngayon, at saka, Grand Duke Song. Ang isang pabor mula sa Panginoon ay higit na mahalaga sa akin kaysa sa makalangit na tahanan. Casual na sabi ni Yezuan. Malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng heavenly abode at underworld abode para sa karamihan ng mga tao. Sa ilalim ng heavenly abode ay ang great energy gathering formation, at ang bilis ng cultivation doon ay ilang beses na mas mabilis kaysa sa underworld abode. Higit pa rito, lahat ng mga nakatataas sa Soaring Heaven Mansion ay nanirahan doon. Kung ang isa ay tinanggap bilang isang disipulo ng isa sa mga sect elders, hanggat maaari nilang mabuo ang kanilang core, magiging mas madali para sa kanila na makapasok sa Divine Core Realm. Pagkatapos ng lahat, bawat solong sect elder ay nasa Divine Core Realm man lang, at para makalusot mula sa half-step nascent core realm tungo sa Divine Core Realm, kailangan ng isang Profound Beast's Core. Higit pa rito, kakailanganin din ng isang tao ang tulong at gabay ng isang master. Sige, dahil ayaw mong sumama, paano mo planong magtanim? Walang magawang tanong ni Song Sui-jing. Ano ang ibig mong sabihin kung paano ko planong magtanim? Hindi naintindihan ni Yezuan. Nalampasan mo na ang rurok ng True Profound Realm. Kapag na-cultivate mo na ang iyong profound energy hanggang sa peak, magagawa mong simulan ang pagbuo ng iyong core. Ngunit, kakailanganin mo ng kasanayan sa ranggo ng Earth para mabuo ang iyong core, meron ka ba? Patuloy na tanong ni Song Sui-jing. Kasanayan sa ranggo ng lupa. Nagulat si Yezuan.
Hindi mo alam. Kung walang kasanayan sa ranggo ng Earth, imposibleng mabuo mo ang iyong core. Bagamat wala ako, maaari kong hilingin sa aking lolo na turuan ka ng isa, sabi ni Song Suijing habang kumukurap ang kanyang malalaking mata. Bakit mo iniisip na ibalik ang pabor? Bagamat wala akong Earth rank skill ngayon, makakakuha ako ng isa. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon, mahinahong sabi ni Ye Zuan. Ang isang high-rank spirit skill ay mas mahal kaysa sa isang ordinaryong martial skill, lalo pa ang isang earth rank skill. Ngunit, mayroon siyang devouring system, at mayroong kahit heaven rank skills sa loob nito, pati na ang earth rank skills. Ganoon ba talaga kalaki ang tiwala mo sa Divine Continent Alliance? Bagamat malakas sila, ang isang earth rank skill ay hindi basta-basta na lang nilang ibibigay. Sabi ni Song Suijing. Nakangiting sabi ni Ye Zuan, hindi ba ngayon lang ako nakalusot? Hindi ko alam kung kailan ko mapupuno ang aking profound energy. Pag-uusapan natin ito pagdating ng panahon. Bagamat sinabi niya iyon, talagang iniisip niya iyon sa kanyang puso. Ang kanyang paraan ng paglilinang ay iba sa iba. Direkta ba niyang nilamon ang mga kayamanan para makapasok sa half-step origin core realm, o kailangan ba niya ng earth rank skill? Hindi niya alam kung alin iyon. Dahil hindi naman siya sinenyasan ng sistema, patuloy lang siya sa paglamon. Pagkatapos ng lahat, nang makapasok siya sa true profound realm, ang true essence sa kanyang katawan ay direktang nagbago sa profound energy. Sa sandaling ito, biglang may naalala si Song Suijing. Nag-iisip ng kung ano, sinabi niya, napakalakas ng pangangatawan mo, baka may earth-grade body tempering technique ka na. Kabanata 178. Bahagyang natigilan si Ye Zuan. Tumawa siya, napakatalino mo. Sinasanay ko na ang katawan ko mula pa noong bata pa ako. Kung hindi, bakit sa tingin mo ay mapapalipad ko si Tang Tian sa isang suntok? Ang iyong mababang antas na imperyo ay malamang nawala kahit isang middle grade spirit level martial arts, ngunit mayroon ka talagang earth level body training technique. Parang may ilang senior na naninirahan sa pag-iisa at nakuha mo ito pagkatapos niyang mamatay. Walang pinaghihinalaan si Song Suijing. Alam mo din yan. Muling tumawa si Ye Zuan. Okay, dahil mayroon kang earth level body training technique, maaari mo ring i-condense ang Dan essence. Bakit hindi mo sinabing meron ka? Sinasayang mo ang oras ko. Mukhang hindi masaya si Song Suijing. Sige, may pupuntahan ako. Pupunta ka ba? Lumingon si Ye Zuan at sinabi. Saan ka pupunta? Paghihiganti. Nang marinig niya ang dalawang salitang ito, biglang nanlamig ang mga kilay ni Song Suijing. Dalawang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Tungkol naman sa salarin na nagpagulo sa kanyang silid, tiyak na hindi niya ito bibitawan ng ganoon kadali. Sige. Sa isang patio ng underworld residence. Kamahalan, bumalik na si Ye Zuan. Isang mabagsik na binata ang lumuhad sa harap ni Tang Tian at magalang na nagsabi. Hindi ka natuklasan, tama. Kinaikit ni Tang Tian ang kanyang mga mata. Ang brasong inilagay niya sa mesang bato ay hindi pa nakakabawi sa kalahati ng orihinal nitong lakas. Kung ang kanyang profound spirit chi ay umiikot dito, ang bilis nito ay bababa ng kalahati. Hindi. Umiling ang mabagsik na binata. Kung gayon, ano ang hitsura ni Ye Zuan? Umaasang tanong ni Tang Tian. Ito, ang mahigpit na binata ay nag-alinlangan. Pagkatapos ay sinabi, hindi bumalik si Ye Zuan sa kanyang silid. Higit pa rito, siya ay mukhang napakalmado. Paano ito posible? Nagulat si Tang Tian. Ang silid ni Ye Zuan at Song Suijing ay talagang sinira niya. Personal din niyang isinulat ang salitang kamatayan. Na-imagine na niya ang lahat ng uri ng eksena sa kanyang puso. Naisip niya na magagalit si Ye Zuan pagkatapos na makita ito, at jijibin pa ang buong courtyard. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lang nagalit si Ye Zuan, kundi napakalmado rin. Tinitiis niya siguro. Ngumuso si Tang Tian, talagang hahanapin niya ako mamaya, at pagdating ng oras na iyon, gusto kong pilayin mo ang isang braso niya. Oo, kamahalan. Magalang na tumango ang malamig na binata nang walang pag-aalinlangan. Siya, medyo ilang taon na siya sa Soaring Sky Mansion. Siya ay isang disipulo na nirerango sa nangungunang daan ng Earth Rankang.
Ngayon, na-cultivate na niya ang kanyang profound chi hanggang sa tuktok at naghahanda ng paikliin ang kanyang core essence. Ilang sandali silang naghintay, at siguradong may narinig silang yabag na papalapit. Nagkita tayong muli, Yezuan. Isang ngiti ang ipinakita ni Tang Tian at sumigaw. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanyang ngiti ay natigil. Dahil ang taong pumasok ay hindi si Yezuan. Kamahalan, may nangyaring masama. Tumingin si Tang Tian sa binata na tumakbo at napagtanto na siya ay mula sa Great Tang Dynasty. Agad niyang tinanong, bakit ka ba nagmamadali? Sumagot ang binata, kamahalan, na pumunta si Yezuan sa Challenge Arena at nagbigay ng hamon sa lahat ng nasa Great Tang Dynasty. Ano? Napatayo si Tang Tian sa pagkabigla at sinabi sa gulat, nagbigay ng hamon sa lahat. Di ba sabi mo once every half a month ka lang mag-challenge? Panipi, Your Highness, successful ang challenge niya last time, kaya may chance pa siyang mag-challenge. Ngayon lang, 2 tao na ang natalo niya, at kasalukuyang nasa rank 168. Nagsumbong ang binata. 2, nang inag ang mukha ni Tang Tian. Kalahating oras na lang mula nang mag-ulat ang malamig na binata, at natalo na ni Yezuan ang 2 disipulo mula sa Great Tang Dynasty sa Soaring Sky Mansion. Paano naging posible iyon? Ilang tao mayroon ng Great Tang Dynasty sa Underworld Mansion. Lumingon si Tang Tian at nagtanong. Sumagot ang malamig na binata, kabilang ang kamahalan, may kabuuang 12 tao. Teresa Challenge Arena, nanlamig ang mukha ni Tang Tian, at lumabas siya ng courtyard. Nang lumabas si Tang Tian sa courtyard, maraming tao ang nagtipon na sa Challenge Arena ng Underworld Mansion. Sa arena, may 2 figure. Hindi, isa na lang ang natitira. Ang isa sa mga figure ay direktang pinasabog palabas ng arena. Yezuan ang nanalo. Nang umalangaw-ngaw ang boses na ito, nabigla na ang grupo ng mga disipulo sa ibaba ng arena. Ito ay dahil si Yezuan ay nanalo na ng 6 na magkakasunod na laban. Sa isang maikling panahon, natalo na niya ang 6 na disipulo mula sa Underworld Mansion. Kung tutuusin, 6 silang mga disipulo mula sa Great Tang Dynasty. Higit pa rito, lahat sila ay pinalipad sa isang suntok. Sa sandaling ito, si Yezuan ay nasa ika-123 na ranggo, at ang susunod na disipulo mula sa Great Tang Dynasty ay nasa ika-88 na ranggo. Kung gusto niya, tiyak na hamunin niya ang taong may pinakamataas na ranggo sa Underworld Mansion mula sa Great Tang Dynasty. Gayunpaman, hindi niya ginawa dahil gusto niyang ipahiya ang Great Tang Dynasty. Yezuan, sigurado ka bang gusto mong hamunin ang lahat mula sa Great Tang Dynasty? Biglang may pumunta sa gilid ng arena at nagtanong. Ito ang tagapamahala ng arena mula sa Divine Prefecture Alliance. Hindi ko inaasahang maaalarma si Senior Brother Jiang. Awkward na sabi ni Yezuan. Ang ika-88 disipulo ay nasa middle stage pa ng True Profound Realm, ngunit ang iba ay nasa tuktok ng True Profound Realm. Sigurado ka bang gusto mong magpatuloy? Ang tanong ng arena manager. Seryosong tumango si Yezuan at sinabing, Senior Brother, sige lang at kontaken sila. Okay lang ako. Good, you have guts. I'll get someone to help you inform the rest of the people. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang ilang mga figure ay biglang pumasok. Lumingon si Yezuan at agad na ngumiti. Naisip niya sa kanyang sarili, Tang Tian, sa wakas ay hindi ka na makakaupo pa. Dati, nang sabihin niya kay Song Suijing na gusto niyang mag-higanti, ayaw niyang mahanap si Tang Tian at binugbog siya hanggang sa maparalisa ang kalahati ng kanyang katawan. Gusto niyang gumamit ng ibang paraan, na talunin ang lahat ng mga disipulo sa Earth Role ng Great Tang Dynasty. Sa halip na mag-higanti sa pisikal, mas gusto niyang mag-higanti sa espiritual. Yezuan. Pagkapasok sa arena, agad na sumigaw si Tang Tian. Umalangaw-ngaw sa hangin ang nakakabinging boses niya. Tang Tian, may tiwala ako na naging maayos ka mula noong huli tayong nagkita. Naglakad si Yezuan sa gilid ng arena at ngumiti. Nakita ni Song Suijing, na nasa ibaba ng arena, si Tang Tian at lumakad na may malungkot na mukha. Ngunguso siya, hindi ko inaasahan na ang Crown Prince ng dakilang Tang Dynasty ay gagawa ng kasuklam-suklam na bagay. Nakakadiri talaga. Anong sabi mo? Pinandilatan ni Tang Tian si Song Suijing. You know best what you did. You dare to do it but don't dare to admit it.
Hypocrite, bulong ni Song Suijing sa boses na naririnig ni Tang Tian. Nagbago ang ekspresyon ni Tang Tian at dirdiretsong pumasok. Kamahalan, kami. Lumapit ang mga disipulong natalo ni Ye Zuan at nagkasala. Isang bangkos ng basura. Sinong turn na? Malamig na tanong ni Tang Tian. Ito ay ang ika-88 na ranggo ni Zhang Yong. Sagot ng isa sa kanila. Nagtanong muli si Tang Tian, nandito na ba siya? Hindi pa. Pumunta na ako para ipaalam sa kanya. Nang marinig ito, lumingon si Tang Tian at sinabi kay Ye Zuan, Ye Zuan, lalaban ka ba hanggang kamatayan sa aking dakilang Tang Dynasty? Tumayo si Ye Zuan sa gilid ng arena at walang pakialam na ngumiti. Tang Tian, hindi pa ba tayo lumaban hanggang kamatayan? Kabanata 179. Sige, tandaan mo ang sinabi mo. Titignan ko kung gaano karaming tao ang matatalo mo. Pagkatapos magsalita ni Tang Tian, tahimik siyang tumayo sa gilid. Nararamdaman ng lahat ng naruroon ang dalawang magkasalungat na aura at nagsimulang bulungan sa isa't isa. Kung ikukumpara sa iba pang mga dinastiya at sa Divine Prefecture Alliance, ang mga tao mula sa Great Tang Dynasty ay talagang medyo mayabang. Maraming tao ang hindi nagustuhan sa kanila. Hindi nagtagal, dumating ang alagad na nagngangalang Zhang Yong sa Earthboard. Hindi niya napansin si Tang Tian at dirdiretsong naglakad papunta sa arena. Ikaw ang naghamon sa akin. Hindi naintindihan ni Zhang Yong ang sitwasyon. Naglilinang lang siya ng tawagin. Siya, halika, hindi gaanong nagsalita si Ye Zuan. Ang kanyang tono ay direktang naging sanhi ng pagkadismaya ni Zhang Yong. Nililigawan mo si kamatayan. Matapos sumangot ng malamig si Zhang Yong, humakbang siya ng malaki. Bagamat siya ay nasa middle stage ng True Profound Realm, ang 80th place sa Earthboard ay nasa tuktok na ng True Profound Realm. Sa makatuwid, ang kanyang lakas ay itinuturing na nasa tuktok ng True Profound Realm. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nakaramdam siya ng sakit sa kanyang dibdib at lumipad ng hindi mapigilan. Ano? Nagulat si Zhang Yong. Bumaba siya sa labas ng arena at tumalsik ang bibig ng dugo. Ye Zuan ang nanalo. Nag-announce ulit ang referee sa arena. Ngayon, natalo na ni Ye Zuan ang lahat ng middle stage na True Profound Realm na disipulo ng Great Tang Dynasty. Ang susunod ay ang rurok ng True Profound Realm. Basura. Si Zhang Yong, na nakarating sa labas ng arena, ay biglang nakarinig ng boses. Lumingon siya at nakita si Tang Tian na nakatayo sa hindi kalayuan. Nag-iba agad ang ekspresyon niya. Anong nangyayari? Senior Kuya, gusto kong ipagpatuloy ang hamon. Patuloy na sumigaw si Ye Zuan sa arena. Sige, may pinadala na ako para ipaalam sa kanila. Ang arena administrator ng Divine Prefecture Alliance ay nagpadala na ng maraming tao upang ipaalam sa kanila. Higit pa rito, may ilang mga tao sa parehong oras. Hindi nagtagal ay isa-isang dumating sa arena ang mga iyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang sinabi ni Tang Tian, Ye Zuan, alam ko kung ano ang iyong gagawin. Susunod ay ang rurok ng True Profound Realm. Sigurado ka bang gusto mong magdusa? Katatapos lang ni Ye Zuan, kaya hindi alam ni Tang Tian na tiyak na nililigawan ni Ye Zuan si kamatayan. Ngunit sa sandaling ito, may biglang bamulong sa gilid, Your Highness, nasa tuktok na siya ng True Profound Realm. Ano? Sa sandaling sinabi niya iyon, agad na pumayag si Tang Tian. Hindi nagtatapos ang kabanatang ito, pakilipat ang pahina, gulat. Paano ito naging posible? Dati, noong pinalipad siya sa pamamagitan ng isang suntok mula kay Ye Zuan, si Ye Zuan ay nasa gitnang yugto lamang ng True Profound Realm. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang araw, si Ye Zuan ay talagang nakarating na sa tuktok ng True Profound Realm. Maaaring si Ye Zuan ay kumain ng ilang uri ng mahalagang heavenly treasure at nag-level up. Gayunpaman, pagkatapos ng mabilis na pagsasaliksik sa kanyang mga alaala, nalaman niyang walang anumang maaaring direktang itaas ang isang tao mula sa gitnang yugto ng True Profound Realm ng isang antas. What a monster! Mas mataas ang aptitude niya kay Adjudicator Song, pero bakit sumasali pa rin siya sa assessment? Si Tang Tian ay labis na naguguluhan. Naramdaman na niya ang matinding pressure mula kay Ye Zuan. Habang nagmumuni-muni, hindi niya maiwasang magbunyag ng isang mamamatay tao na layunin. Ito ay hindi isang magandang senyales na gumawa ng isang kaaway ng tulad ng isang henyo. Gayunpaman, sa sandaling ito,
siya at si Yezuan ay mortal na magkaaway. Sa makatuwid, isa lang ang nasa isip niya, at iyon ay ang alisin si Yezuan. Hindi nagtagal, lumitaw ang dalawa pang figure sa arena. Sila ang dalawang rurok ng True Profound Realm mula sa Great Tang Dynasty sa Underworld Palace. Iba sila kay Zhang Yong. Pagpasok nila, nakita nila si Tang Tian at agad na naglakad patungo sa kanya. Si Yezuan ay nanliligaw kay kamatayan. Huwag kang magpapakita ng anumang awa mamaya. Lampoin mo siya, mahinang sabi ni Tang Tian. Hindi niya alam kung sino ang unang papasok sa arena, ngunit hanggat maaari niyang pilayin si Yezuan ay matatapos. Oo, magalang na sagot ng dalawa. Pagkatapos, isa sa kanila ang pumasok sa arena. Sa pagtingin sa binata, bahagyang ngumiti si Yezuan. Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Song Suijing mula sa ibaba ng arena, Yezuan, paliparin mo siya. Okay, ang sagot ni Yezuan ay napakasimple. Nang marinig ito ng referee sa ibaba ng arena, agad siyang sumigaw ng, begin. Tuktok ng tunay na malalim na kaharian. Ito ang unang rurok ng True Profound Realm na hinarap ni Yezuan. Pero, Junior Kuya Ye, mauna ka na. Kung mauna ako, natatakot akong hindi ka na magkaroon ng pagkakataon, malamig na sabi ng binata. Okay, kung gayon ay magalang kong tatanggapin ang iyong alok. Ayaw ni Yezuan na mag-aksaya ng oras sa pagsasalita ng walang kaparirikan. Agad niyang isinaaktibo ang kanyang malalim na chi at sa isang iglap, siya ay naging isang stream ng liwanag at bumaril. Whoosh! Ang lahat ng naruroon ay hindi malinaw na nakikita ang kanyang mga galaw, kabilang ang rurok ng True Profound Realm Disciples at maging ang binata na nakatayo sa harap ni Yezuan. Medyo nanghihinayang ang binata, nagsisi siya sa pagsasabi ng ganoong malalaking salita, ngunit hindi ngayon ang oras para magsisi. Itinuon niya ang kanyang mga mata at nakita niyang totoo nga iyon. Nasulyapan niya ang figure ni Yezuan. Kaagad pinaandar niya ang kanyang malalim na chi at biglang sumuntok sa kanyang harapan. Gayunpaman, sa susunod na sandali, siya ay natigilan. Biglang bumili si Yezuan at nawala. Ang suntok niyang ito ay walang nataman kundi hangin. Hindi ito nakaligtaan. Nanginginig ang puso ng binata. Pakiramdam niya ay may nataman ang kanyang kanang kamao, ngunit sa sandaling ito ay naililipat sa kanyang utak, nakaramdam siya ng kirot sa puso. Bitik, isang malutong na tunog ang umalingaw sa tahimik na arena. Nang mag-react ang lahat, napagtanto nilang may kakaibang bagay na tumusok sa likod ng binata. Ito ay isang buto. Bagamat ang binata ay nasa tuktok ng True Profound Realm, hindi niya maiwasang mapasigaw. Sinuntok ni Yezuan ang kanyang buto ng kamay sa kanyang balikat. Kailangang malaman ng isa na ang binatang ito ay gumamit din ng mas mataas na antas ng spiritual level na martial art. Ginagamit din ni Yezuan ang parehong pamamaraan, ngunit bakit napakalaki ng pagkakaiba? Napasigaw ang binata habang umaatres. Sa sandaling ito, ang pinakamalaking iniisip sa kanyang isipan ay ang pagtakas. Gusto mong tumakbo? Umalis ka dito. Panipi, mabilis na sumunod si Yezuan at sinipa ang baywang ng binata, pinalayas ito sa arena. 5 metro ang taas ng arena. Lumipad palabas ang binata at malakas na bumagsak sa lupa, bumagsak ang mukha. Tagumpay kay Yezuan, sanay na ang manager ng arena sa mga ganitong pangyayari at agad na sumigaw. Ang binatang ito ay nasa ika-67 na pwesto, na nangangahulugan na si Yezuan ay nakasingil na sa ika-67 na pwesto sa Earth Roll. Ang sumunod ay ang ika-43 na pwesto. Oo, magaling si Yezuan. Si Song Suijing, na nasa ibaba ng arena, ay nagpalakpakan. Napilayan ni Yezuan ang kanyang kalaban sa isang suntok at pinalipad siya sa pangalawang suntok. Ito ay talagang kasiya siya. Lahat ng tao sa karamihan ay lubos na nakumbinsi sa kanya. Pareho silang nasa tuktok ng True Profound Realm, ngunit bakit napakalaki ng pagkakaiba? Hindi kaya na-condense na ni Yezuan ang kanyang Jindan at nasa half-step na Origin Core Realm? Paano ito naging posible? Ilang True Profound Realm disciples sa Soaring Sky Mansion ang natigil sa hakbang ng pag-condense ng kanilang Jindan. Kakapasok lang ni Yezuan sa Underworld Palace nang wala pang 2 buwan. Paano niya kaya na-condensed ang kanyang Jindan?
Walang naniwala, ngunit nagpadala si Yeshua ng isang eksperto na nirerango sa ika-67 na lumilipad sa isang suntok. Ito ay isang hindi may kakailan na katotohanan. Kabanata 200. Matapos ipadala ang kanyang kalaban na lumipad, si Yeshua ay naglakad pabalik sa gitna ng arena sa hindi mapagmataas o naiinip na paraan. Pagkatapos nito, sumigaw siya, "Next!" Susunod, pumipila ba sila para bigyan ng init? Sa sandaling ito, ang tingin ng lahat ay kay Tang Tian. Upang maging tumpak, ito ay nasa binata sa tabi ni Tang Tian. Siya ang ika-43 na disipulo sa Earthboard. Ano pang hinihintay mo? Go! Kinagat ni Tang Tian ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Na-provoke na siya ni Yezuan, paano siya magpapakita ng kahinaan? Kamahalan, ako, nag-alinlangan ang binata. Maaaring lampoy ni Yezuan ang isang kalaban sa parehong antas sa pamamagitan ng isang suntok at papalipad siya ng 2 suntok. Ito ay malinaw na hindi isang bagay na maaari niyang hawakan. Kung umakyat siya, baka maging ganoon siya. Ayaw niyang mabali ang kanyang mga buto. Pumunta ka. Naikuyong ni Tang Tian ang kanyang kamao at ang kanyang katawan ay nanginig. Saglit na nag-alinlangan ang binata. Maya-maya, nagdikit ang ngipin niya at tumalikod para maglakad patungo sa ring. Mabigat ang mga yapak niya. Bawat hakbang ay nag-iiwan ng bakas. Kasabay nito ang patuloy niyang pagtatanong sa kanyang sarili sa kanyang puso. Go! O hindi, kung umakyat siya, baka mawalan siya ng braso. Kung hindi siya aakyat, magagalit siya kay Tang Tian. Tata, hindi napansin ng binata ang kanyang bilis. Naglakad na siya papunta sa hagdan sa tabi ng singsing. Umakyat ka dyan. Ang galit na boses ni Tang Tian ay nanggaling sa kanyang likuran. Isang malakas na martial artist sa tuktok ng True Profound Realm. Saang imperyo man siya naruroon, tiyak na siya ang magiging target ng royal family. Pero eto, pinagalitan siya na parang aso. Sa isang iglap, nakapagdesisyon ang binata. Ibinaling niya ang kanyang ulo at sinabing, "I give up." Wala siyang tiwala sa sarili. Sa halip na mapilaya ni Yezuan at patuloy na maging aso ni Tang Tian, mas gugustuhin niyang umalis sa dakilang dinastiyang Tang. Anong sabi mo? Nang hindi naghihintay na magsalita ang administrator ng arena, hindi makapaniwalang sumigaw si Tang Tian. Kamahalan, sumuko na ako at aalis na ako sa dakilang dinastiyang Tang. Determinado na sabi ng binata. Bagamat ipinadala siya sa Soaring Heaven Mansion ng royal family ng Great Tang Dynasty, nag-iisa pa rin siya. Ang mga aksyon ni Tang Tian ay binaygo na siya. Sabihin mo ulit, naghinala si Tang Tian na mali ang kanyang narinig. Ang mga salita ng binata ay ikinagulat ng lahat na naruroon, kabilang si Yezuan. Gayunpaman, mabilis siyang nag-react at nakangiting sinabi, "Senior brother, tinatanggap ka ng Divine Prefecture Alliance." Sige, sasali ako. Walang pagdadalawang isip na pumayag ang binata. Dahil umalis na siya sa Tang Dynasty, mas mabuti para sa kanya na sumali sa pinakamalakas na Divine Prefecture Alliance. Haha, tumawa ng malakas si Yezuan. Hindi niya inaasahan na makakakita siya ng ganoong kadremang eksena. Hindi lamang ang mga nasasakupan ni Tang Tian ay natatakot na umakyat sa entablado, sila ay umalis pa sa Great Tang Dynasty at sumali sa Divine Continent Alliance. Si Yezuan ay nanalo ng napakaraming magkakasunod na laban at natangay ang mukha ng dakilang dinastiyang Tang. Gayunpaman, ang kanyang ginawa noon ay hindi maihahambing sa kanyang ginawa sa pagkakataong ito. Ito ay isang matunag na sampal sa mukha, at ito ay ginawa ng kanyang sariling mga tao. Ito ang nagpaisip kay Yezuan ng isang parirala, magdala ng kahihiyan sa iyong sarili. Mabuti, napakabuti. Si Tang Tian ay nataranta at nagalit. Agad niyang sinabi sa katabi niyang binata, "Kahit mamatay ka kailangan mong pilayin, naiintindihan mo ba?" Saglit na natigilan ang binata, saka siya tumanggo. Iba siya sa taksil. Siya ay isang tao ng sakripisyo na sinanay ng Great Tang Dynasty, at siya ay tapat sa royal family ng Great Tang Dynasty. Ang utos ni Tang Tian ay isang bagay na kailangan niyang gawin kahit na kailangan niyang mamatay. Higit pa rito, siya lang ang nag-iisang tao sa Great Tang Dynasty na nirerango sa top 20 ng Earth Palace, at nakabuo na siya ng bakas ng core energy. Hanggat mayroon siyang sapat na core energy, makakasama niya ang isang profound beast's inner core. Pagkatapos nito, dadaan siya sa Divine Core Realm.
Dahil nabuo na niya ang kanyang core energy, madali niyang matatalo ang alinmang pick na true profound realm warrior, tulad ni Yezuan. Susunod, muling umalangaw-ngaw ang boses ni Yezuan, at umalangaw-ngaw ito sa buong arena. Sa ngayon, halos 100 tao ang nagtipon sa arena. May mga disipulo mula sa Earth Palace, at mga disipulo mula sa Black and Yellow Mansions. Nang marinig nila ang sinabi ni Yezuan, hindi nila maiwasang magulat. Hinamon ni Yezuan ang isang pick na true profound realm warrior, at ngayon ay hamonin niya ang isang half-step origin core warrior. Kailangang malaman ng isang tao na kahit na ang isang mababang klaseng spirit ng martial art ay ginamit na may Jindan essence, ang kapangyarihan nito ay mas malakas pa rin kaysa sa isang mid-grade na spirit class na martial art. Kung ginamit ang isang high-rank spirit martial skill, ang lakas nito ay maihahambing sa isang earth-rank martial skill. Puntahan mo, pailay mo siya. Muling nagdilim ang ekspresyon ni Tang Tian habang nagutos. Oo, Ginoo. Tumango ang binata at sumagot. Pagkatapos noon, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa arena. Napunta sa kanya ang mga tingin ng lahat. Tang Yaoguang, 19 na ranggo sa Earth Rankang, Half-Step Origin Core Warrior. Ang kanyang cultivation base ay nalampasan ng lahat sa arena, ngunit walang nakakaalam kung sino ang mas malakas, si Yezuan o si Tang Yaoguang. Bagamat si Yezuan ay nanalo ng napakaraming magkasunod na laban, haharapin niya ang isang half-step origin core warrior, isang warrior na may isang paa lamang sa divine core realm. Tumingin si Song Suijing kay Tang Yaoguang at kumunat ang kanyang mga kilay. Bumulong siya kay Yezuan, tama na, nakaganti ka na. Huwag mo na siyang hamunin, bumaba ka na. Nilingon ni Yezuan ang kanyang ulo at nakangiting sinabi, dahil ito ay paghihiganti, hindi ako susuko sa kalagitnaan. Hindi mo siya matatalo, bumaba ka na. Nag-aalalang sabi ni Song Suijing. Maaari pa akong magpadala ng pick true profound realm warrior na lumilipad sa isang suntok, para makapagpadala ako ng isang half-step origin core warrior na lumilipad, ano? Hindi ka naniniwala sa akin. Bakit wala tayong ibang taya? Parehong taya ito sa dati. Ano sa tingin mo? Tanong ni Yezuan. Hindi ako tumataya, bumaba ka na. Sumulyap si Song Suijing kay Huang Yaoguang, at nalaman na nakarating na si Huang Yaoguang sa ilalim ng arena at naglalakad pababa ng hagdan. Kung ayaw mong tumaya, edi hindi ako bababa. Nagkibit balikat si Yezuan na parang bastos. Nakompromiso si Song Suijing, fine, talo ako, bumaba ka na. Hindi ka lang naniniwala sa lakas ko. Manood ka na lang sa baba. Mahinahong sagot ni Yezuan. Bagamat sila ni Song Suijing ay magkaaway noon, iyon ay sa panahon lamang ng pagsusulit. Pagkaraan ng ilang oras kasama si Song Suijing, nakita niya itong isang cute na batang babae. Ngayon lang, ang mga aksyon ni Tang Tian ay naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan sa kanya ni Song Suijing, na nagpaiyak kay Song Suijing. Nang makita ni Yezuan ang lumuluhan na mga mata ni Song Suijing, nakapagdesisyon na siya. Kailangan niyang maghiganti. Iyon ang dahilan kung bakit pinili niyang lumagpas, at nais na mawala ang buong mukha ng dakilang Tang Dynasty. Pababa siya. Imposible. Sa sandaling ito, naglakad na si Huang Yaoguang papunta sa arena. Sabik na sabik si Song Suijing kaya tumalon siya at naghanda na hilahin si Yezuan pababa ng stage. Napakarami mo ng laban, sapat na. You don't have to risk your life for this. Bagamat walang anumang pinsala sa arena na ito, halatang gusto ka ni Tang Tian na pilayin. Huwag, hinatak ni Song Suijing ang braso ni Yezuan at bumulong.